Hello po, may wakwak po sa barangay namin. Pumasok po sa maliit na butas tapos nung hinuka yung butas nasa loob. Ito ang mensaheng ipinarating sa aming Facebook account. Ayaw ka niya magbasa. Siridutan nila. At para patunayan ang kanilang inilalapit na kaso, sinend din nila ang videong ito. Ispat ka, ispat. Hoy, video nito na, video sa cellphone, video sa cellphone. Sa video, makikitang pinapala ng isang lalaki ang lupa kung saan daw lumusot ang namataan nilang kakatwang nilalang. Hey, gawas nga to kay mayang kuan. Gawas nga to, ito na. Kinatok-katok nila ang pinasukan daw nitong lungga at sinipat-sipat. At laking gulat daw nila nung biglang may lumabas sa butas. Ano ito? Gawas nga, gawas. Gawas nga to, ito na. Ang lugar na pinangyarihan ng kaguluhan, may isang oras ang layo sakay ng bangka mula sa town proper ng Silvino Lubos sa Northern Samar. Kailangan talaga ng may kasama kayo na sundalo sir para seguridad nyo ng area natin sir kasi napapaloob po tayo sa trade area na tinatawag. Napapaloob dito sir yung mga MPs. Dito sa Barangay Kabungaan, nakilala ng aming team si Liliosa. At handa raw niyang patunayan na meron talagang naghahasik ng takot sa kanila. Nito lang daw kasing nakaraang taon, nakaharap pa niya mismo ang nambubulabog sa kanilang bayan. Naninaran nga, si nanay, ang bagaw mama ito na. Tadi, ang bagaw ko man. Buwa siya ng bata, uragad ulpot. May ak ni tanawan, ihimang raw ko kay dili man akso nakilala. Nagkuhak sa asin di sa bragang ko kay. Ang bagaw din sa am nga, maitong kunuan sinasan, maraot nga na napakita, pero tigda lang na nawara. Pagkagabi na anak ko itong siya, nagraat ito na kaniya. Diri nga ni, nasakit bigla lang siya namatay. Sa Kabisayaan, tinatawag itong wakwak. Ito ang katawagan nila sa aswang. So kaiba sa manananggal, ang wakwak hindi napuputol ang katawan. Ito ay tao pero nagaanyong hayop at kadalasan sinasabing anyong ibon. Ang tiyuhin ko pumunta sa handaan. Yung matanda nagpatid sa kanya sa kanilang bahay. Pagdating doon, hinawakan siya sa liig, nasugatan pa ang kanyang liig. Wakwak na siya kasi nasakal siya eh. Dekada 80 pa lang, may nakainkwentro na raw sa ganitong klaseng nilalang. Ang nooy 15 anyos na si Yolando. Walang kung ano-ano, bigla raw siyang may napansing lumilipad sa kalangitan. Tumataya ko doon sa paa. Hindi umabot ng 2 minuto. Pag tingin ko, naku, baka kainin ko. Kaya tumakbo ko papunta dito sa barangay. Mula noon, ang ilang mga tiga Silvino Lubos, ingat na raw sa makakasalubong sa daan, lalo na pagkagat ng dilim. Kanya-kanya rin silang dala ng itak. Nakaugalian na rin nilang magsaboy ng asin sa pinto. Pag nung alas 6 ng gabi, iniipon ko yung mga anak ko, pati yung mga apo, tapos hindi ko na pinalalabas ng bahay. Ang iba nga may inaral pang orasyon. Ang orasyon sir sa wakwa, panlaban sa aswang. Jesus, rikop, rakop, ipanrakop sa namatyan, Jesus, sa puno, sa krus. Jesus, aleluya, aleluya, aleluya. Hanggang nito lang August 7, bandang alas 11 ng gabi, ang kumalat na balita. Ang kanilang kinatatakutan, di umano, muling namataan at di umano, sumuot ito sa isang butas. Yung wakwak, hindi siya tao. Maitim po, parang paniki po sir, natatakot nga po ako. Nung mga oras na yon, may mga humihingi na ng tulong kina Elmer at Almar. Nag-ingay po yung mga tao. Naririnig ko sa mga tao na wakwak daw. Narinig ko yung ingay niya doon sa loob. Ganon. Gamit ang pala, binungkal nila ang lupa at sinipat-sipat ang pinasukan nitong butas. Ispat ka, ispat. Hoy, video nito na, video sa cellphone, video sa cellphone. At laking gulat nila sa lumabas sa butas. Gawas nga to kay mayang kuan. Gawas nga to, ito na.
Matagal nang laman ng mga kwento na may umaatake raw sa mga tiga Silvino Lobos sa Northern Samar. So yun po, pinawakan siya sa liig, nasugatan pa ng kanyang liig. Wakwak na siya kasi nasakal siya eh. Buwa siya nga bata uragad ulpot. Nagbuhak sa asin di sa baragang kukay. Ang bagaw din sa am nga, maitong kunuan sinasan, maraot niya napakita. Pero tigda lang nawara. At nito lang August 7, muli raw itong namataan at may mga nakakita di umano na pumasok ito sa butas. Yung wakwak, pumasok, hindi siya tao. Maitim po, parang paniki po sir. Natatakot nga po ako. At ang lupa kung saan daw ito lumusot, kanilang binungkal. Ispat ka, ispat. May video nito na video sa cellphone. Video sa Pero sa kanilang paghuhukay, ang lumitaw sa butas, isang matandang babae. Halatang nanghihina ito. Napaupo nga sa pagod sa lupa. Ang lola agad dinala sa barangay hall. Doon namin pinahiga kasi ayaw ng mga tao na sa bahay kasi natatakot. Pinaliguan siya, inisan, tapos pinakain. Ayaw naman niya kumain pero binantayan ng mga barangay tanod ko. Kinabukasan, umuwi siya sa barangay nila. Pero may basihan ba para sa kanya ibaling ang takot ng mga tiga Silvino Lobos? Isang oras mula sa barangay Kabungaan, narating nila ang barangay Victory kung saan daw nakatira ang matanda. Hanggang itinuro sila sa kubong ito. Dito nila nadat ng nakaupo sa papag si Lola Corazon. Hindi niya tunay na pangalan, hindi umiimik. Kapansin-pansin din ang paglalaway nito. Pero dahil sa sugat daw nito sa gilagid. Ayon sa kapitbahay at hipag nitong si Milagros, mag-isa na lang sa buhay si Lola Corazon at pinangangambahan nilang meron na rin daw itong sakit sa pag-iisip. Di kang namatay kanya asawa, doon na siton siya pag pinanguli-uli man. Kay wala nagbabantay, kanhanap man sa kaniya pagkaon, di nakakagataman, iadto sa uma. Ang kanya anak, waray ibibilin a anak, mapakainala maaro siya sa yaon. Matagal na raw talagang kung ano-ano ang ibinibintang sa matanda. Di akla naka sumat nga, maining wakwak kay dak nakasunong. Wala man iton pagpasiuli siya sa kami nga ining aragpike, kay ako man ini apike. Kay di man nakaimod nga, lupad, malusad la siya, mangungutan, mag-aaro sa yaon pagkaon, tatagan man, mauli, magkakalayo. Di man nagaanano iton. Kung gayon, paanong sa binungkal na lupa kung saan sinasabing lumusot ang kinatatakutang nilalang, biglang sumulpot ang matanda? Napakadto, ingaon di, doon pagkigas Kabungaan, nagmamakauli siya bugkod kayaman. Nahado ko na siya nakasilod siton ngadto. Para nga di siya matukob. Base sa aming investigasyon, kung titignan ang pinangyarihan ng kaguluhan, sa gilid ito ng sementadong hagdan sa tabi ng ilog, kung saan ang ilalim ng hagdanan may butas kung saan talaga pwedeng mapasok ng tao. Dito po sa sir nahulog, tapos kahulog po sir. Di po namin alam kung pumasok ba doon kasi bigla na lang po nawala. Pero may ano siya yung tungkod nasa ano doon, sa lalim. Dito po sir, yung una pong hinukay namin. Kasi narinig na po namin na nag-iingay na po sa loob. Normal na tao naman po siya pag labas niya. Bigla siyang nagsuka, nahilo ata. Natatakot kami, pumasok siya sa butas ng hindi naman dapat pasukan. May mga sabi-sabi na si Manang wakwak daw. Ang paniniwala ko lang po sir, baka may sakit yan sa pag-iisip. Sa mga kagubatan, meron tayong mga hayop, lalo na mga ibon o kaya panike o mga lumilipad na mga hayop na hindi natin kilala dahil wala nga nun sa kabayanan. Kapag merong sa mga puno-puno, naririnig silang ingay ng paglipad, tapos
mukhang parang tao, bumabalahibo, nanlilisik ang mata. Dahil hindi kilala ng mga tao, maaari nilang sabihin, siguro wakwak yun. Ito mga rural areas na to ay merong tinatawag na mythological point of view of thinking. It is positive in such a way na yung community would be having the same belief, pero negative siya in a sense. Yung belief na yon ay maaaring makapanakit na o makapag-stigmatize ng ibang tao. Kung kakaiba siya, tawagin mo siyang aswang. Naghahanap ka ng isang tao na maaaring pagbalingan ng paniniwala na yon. Kahit wala kang ebidensya. Wala pong official na report sa amin sa opisina tungkol po sa insidente. Sa ngayon siguro na nalaman ng opisina, kagad-agad tatawagan namin yung mga DECA workers namin sa barangay para ma-assess yung kalagayan ng matanda. Tingnan natin sa doktor. Tapos kung kinakailangan ipaggamot natin sa Tarman, tulungan natin. Meron tayong emergency assistance. Kain, damit. Kung may sakit, bukas naman lagi ang Women's and Children's Desk. Sa pagtatampok namin ng mga istoryang katulad ng nangyari sa bayang ito, hangarin po naming sa gitna ng mga ingay at kaguluhan, mailabas ang katotohanan. Sa ganitong paraan, maitama ang mga maling balita at matigil ang mga kinatatakutan na walang konkretong batayan.